respeto at konsiderasyon, hiling ng mga guro sa Comelec Coronadal. LGU Malungon, umakot ng 2 Grand Slam at 4 na iba pang mula sa DILG. At 4 na takurong nun, lalaban sa Miss Sultan Kudarat 2023. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Soxergen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na mga pangunahing balita sa Soxergen Headliners ngayong Nobyembre 6, taon 2023. Respeto at konsiderasyon, hiling ng mga guro sa Comelec Coronadal. Narito ang ulat. Naglabas ng sama ng loob ang ilang mga guro na nagsilbi sa barangay at sangguniang kabataan elections 2023. Kaugnay sa kanilang naranasan sa nakaraang halalan noong 30 ng Oktubre kasalukuyang taon. Sa pahayag ng ilang mga guro, kasabay sa pagbibigay sa kanila ng honorarium sa New City Hall lobby noong Biyernes, 3 ng Nobyembre kasalukuyang taon na hindi umano organisado ang pagbibigay ng impormasyon, maging ang kawalan rin ng respeto ng ilang kawani ng Comelec. Kung sa amon nga electoral boards, okay man kami, peaceful. Pero kung diri sa Comelec mismo as teachers, daw failure gid ang ila service para sa pagbalik sa amon, ayon sa ilang guro. Dagdag pa nito, halin pa sa 31 nga dapat sa 30 nila ihatag ang honorarium pero hindi klaro ang information dissemination. Ayon pa sa iba, sinabi nila na mistulang mga post nila ang mga Comelec personnel at wala umanong respeto at sinabihan pang tanga ang iba, ayon sa narinig ng isang guro. Hindi ko personal na narinig from the personnel but ang sabi ng iba, sino pa dyan ang mga tanga? Yun lang ang narinig ko. Kasi doon sa line namin, okay naman ang treatment sa amin. Wala naman kaming masasabi kasi in-entertain kami na mabuti, but sa ibang linya, group, ganun daw. Pagdating namin, wala man lang kami kamusta. Wala. Pag-abot mo, isog pa ang approach. Ang pag-approach nila sa amon is a busy type na wala man lang konting konsuelo de bobo nga na ginatawag. Ano kami, mga empleyado? Respeto lang ba? Hiling nito na respeto lang sana dahil pareho lang silang pagod at puyat sa pagsisilbi sa nakaraang halalan. Hinihintay pa ang panig ni Comelec City Election Officer Attorney Maleha Usman Loong para sa paliwanag at paglilinaw. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soxergen Headliners. LGU Malungon, umakot ng 2 Grand Slam at 4 na iba pa mula sa DILG. Narito ang ulat. Sa pangunguna ni Malungon Mayor Attorney Tessa D. Constantino ay muling umakot ng 6 mula sa 7 iba't ibang mga parangal ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Malungon sa isinagawang pasidungog sa 12 ng Kagawaran ng Interior at Lokal na Pamahalaan o DILG na ginanap sa EMR Convention Center nitong lungsod. Noong araw ng Martes, 31 ng Oktubre kasalukuyang taon. Ang pasidungog sa 12 ay isang taunang aktibidad na nagbibigay parangal o pagkilala sa mga lokal na pamahalaan sa rehiyon na naging aktibong mga pagpapatupad ng iba't ibang gawain o programa ng nasabing departamento sa program, projects at activities tungo sa ikauunlad at ikaayos ng pamumuhay ng mga taga-rehiyong 12.
Ito ay isang patuloy na ebalwasyon at pagsisiyasat para sa pagbigay ng mas mataas na parangal mula sa hanay ng mga una ng kinilala bilang mga modelong bahay pamahalaan sa kategoryang dapat itong mapanatilit mapataas ang angking kakayahan sa larangan ng tama at progresibong pamamaraan ng pagserbisyo publiko. Mula sa dating bilang ng mga napiling local government unit ay pumili na ngayon ang DILG noong masasabing nakakuha ng 100% sa larangan ng tamang pagserbisyo mula sa mga ipinapatupad nito ng mga programa ng gobyerno. Ibig sabihin nito, hindi na napabilang sa mga napili sa isinagawang pasidungog sa 12, yaong mga nag-aangkin lamang ng mula 79% na mga porsyentong kakayahan pababa. Ang pahayag ni Municipal Local Government Operations Officer Marife Tenorio. Sa kabuuan ay sinabi ni Tenorio na sa loob ng 7 kategorya ay 6 dito ang naiuwi ng Malungon LGU, kasama na ang 2 pinakamataas na pagkilala o Fame of Grand Slam Awards matapos manguna sa loob ng 4 na magkasunod na taon ang nasabing LGU larangan ng pagpili ng Most Outstanding Municipal Peace and Order Council o MPOC at Most Outstanding MADAC o Municipal Anti-Drug Abuse Council ngayong taon. Kabilang sa mga tumanggap ng parangal ay ang 15th Sangguniang Bayan ng Malungon sa ilalim ng pangangasiwa ni Vice Mayor Mariano Escalada Jr. kung saan ay uwi nito ang Most Outstanding Sanggunian First and Third Class Municipalities category. Matapos manguna sa buong lalawigan ng Sarangani at pumangalawa naman ang buong Central Mindanao Region. Kasama din dito ang Most Functional Local Project Monitoring Committee o LMPC, Most Outstanding Subaybayan Implementer sa magkasunod na 2 taon. Kasama si Engineer Butch Leland B. Virayon bilang 8th placer sa mga tinaguriang Best Superbayan Focal Person at ang Seal of Drug-Free Workplace. Sa nakita po natin ay halos naiuwi na lahat ng Malungon ang mga pangunahing parangal sa nasabing pagtitipon. Ito ay dahil sa kasipagan, magandang mandato at liderato ni Mayor Tessa Constantino na siyang laging nangunguna para patuloy na mamayagpag ang nasabing LGU sa halos lahat ng mga pangunahing adhikain ng programa ng pamahalaan sa buong distrito. Ani Tenorio. Ako ang inyong kaibigang Apolinario, 30 Valencia para sa Soxergen Headliners. Para sa uling balita, 4 na takurong noon lalaban sa Miss Sultan Kudarat 2023. Narito ang ulat. 4 na kandidata ang aabangan ng Tagalungsod ng takurong sa Miss Sultan Kudarat 2023. Nagaganapin ngayong pagdiriwang ng ika-50 founding anniversary at ika-25 Kalimunan Festival ng lalawigan ng Sultan Kudarat. Lalaban ngayong taon ang kasalukuyang mutya ng lungsod ng takurong 2023 na si Rica Stephanie Rodrigo. Makakasama sina mutya ng lungsod ng takurong first runner-up Patricia Ann Isabel Robles. Mutya ng lungsod ng takurong Culture and Arts Christine Joyce Serrano at mutya ng lungsod ng takurong second runner-up Laila May Hilyado. Makakalaban ng mga magagandang dilag ng lungsod ng takurong ang 21 pang kandidata mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Makikita sa Facebook page ng City Government of Tacurong ang paraan kung paano bumoto na ang mananalo dito ay tatanghalin bilang People's Choice. Magaganap ang pre-pageant night ngayong ika-18 ng Nobyembre kasalukuyang taon, habang ang coronation night naman ay magaganap sa ika-21 ng Nobyembre kasalukuyang taon. Ang Miss Sultan Kudarat 2023 ay inaasahan na ito ay dadagsain ng mga manunood at isa sa mga inaabangan tuwing pagdiriwang ng Kalimunan Festival. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soxergen Headliners. At yan po ang mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxergen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.